Leo, tignan natin kung ano ba yung kalagayan ng iyong kaperahan by 2025. So keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tingnan natin, ano ba yung current financial status mo ngayon? So, we have Queen of Wands. Marami naman po sa inyo, masaya naman kayo pagdating sa inyong kaperahan, na bibili nyo po yung mga gusto ninyo. Meron din dito, pwedeng bumukod kayo. Siguro ng 2024, ayan, kasi iba sa inyo, 2024 nyo pa ito mapapanood eh. Temperance. Ayan. And we have strength. Okay. So, still, may mga pinagkakaabalahan po kayo dito. Nakikita ko naman na ngayon ay busy-busy po kayo. Pwedeng pinapalago ninyo kung ano man yung nasimulan ninyo. Okay, na negosyo. O kaya naman pagdating yan sa trabaho, talaga pong nagfo-focus naman kayo. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe. Okay, mensahe pa po natin for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have opportunity. May hinihintay kayong opportunity dito. Sabi dito, new job opportunities, change of workplace, or business trip. Ayan, so kung ano man yung hinihintay ninyo dito na pagbabago sa life ninyo, mangyayari po yan. Kaya lang, yun nga, may paghintay talaga kayo na gagawin. So, for some of you, pwedeng hindi pa yan ngayong 2024 mangyayari. Pwedeng abutin pa po yan ng 2025. So, tignan natin. Okay, energy naman ng kaperahan mo by 2025. Tignan natin. Ano yung energy ng iyong kaperahan by 2025? We have 4 of Cups. So, may waiting pa rin dito, Leo. May mga paghihintay ka pa rin talaga na gagawin. Actually, yung iba nga sa inyo, pwedeng maiinip kayo dito pagdating sa mga changes na ito. Parang hindi nyo siguro mahanap or hindi nyo masaktuhan. O, diba? Anong month ba? Kunwari, kayo mismo yung may gagawin na pagbabago. Anong month ba kayo gagawa ng action? So, for some of you, ang pinapakita kasi dito is May. Yan. We have Page of Pentacles. So, yung first quarter po ng 2025 ninyo ay, ano lang muna, tuloy-tuloy pa rin kayo dun sa mga gawain po ninyo. By May, tsaka po kayo mag-decide kung ano ba tong mga opportunities na papasukin po ninyo, ano tong mga opportunities na igagrab ninyo. Check natin, okay, mga positibo at negatibo na paparating pagdating sa iyong kaperahan ngayong 2025. We have the Last Judgment. So, may pag-alis talaga. So, hindi ko alam kung marami ba dito mangingibang bansa kayo or pwede rin, for some of you, for good naman kayo. Energies naman can be reversed. We have the Fool. So, you will try something new talaga, So, pwedeng yung iba sa inyo, nasanay kayo na nagtatrabaho kayo, pero pwedeng ngayong taon na to, ngayong 2025, ay magbe-business kayo. Meron naman dito, nasanay kayo na sa ibang bansa talaga, pero pwedeng may mag-for good dito. Talaga pong nyo yan, ipo-person nyo na talaga ang for good for some of you, or kung ano man itong gusto ninyo nga pong simulan. So, ayan, 4 to 7 months ang pinapakita sa'yo dito. So, you have time pa talaga para pag-isipan kung ano man itong mga gagawin mo. Huwag ka masyadong magmadali. Ayan, tignan natin kung ano ba yung main cause ng financial problem mo. Main cause ng iyong financial problem. We have Knight of Wands. Meron tayo ditong 7 of Pentacles. Ayun lang. Some of you, yung pagiging mainipin po ninyo, Leo. Ayan yung nagkakos, no? Para mapunta kayo sa mga maling desisyon. Kasi nakakagawa kayo ng mga maling desisyon pag kayo po ay naiinip.
Kasi nandun yung hindi nyo na din talaga pinag-iisipan. Ayan o, nagmamadali kasi kayo. So, iwasan yung magmadali pagdating sa inyong finances. Wala namang tao dito. Wala pang tao na pinapakita dito. More on, ikaw ito mismo. Sarili mo. Yung pagiging mainipin mo. Yan po yung nagiging main cause ng financial problem mo. Kaya habaan nyo po yung PC ninyo. Lalo na sa 2025 kasi mas marami pa rin po kayong mga waiting season. Check natin, okay. New source of income, ano ba yung mabe-benefit mo dito? We have 6 of Cups, okay. Ang mabe-benefit mo, syempre, hindi lang pera, kung hindi po pati mga bagong tao. So, mga new networks po, ayan. Tsaka, meron din dito pwedeng may makakasundo ka, may makakaayos ka because of this business. Tignan natin, ano ba yung business na pwede mong gawin, Leo? Spirit guide, ano po ba yung business na pwedeng gawin ni Leo? Kuha tayo dito ng mga 10. Hindi ko alam, hindi yata. Lagpas na yata yan sa 10, ano? Pero ayan, tingnan natin. Okay, so we have tusok-tusok card. Yan po yung mga, di ba, yung mga fishball, ganyan. Kikiam. Collectible items. So, pwede po na mga bags yan, mga laruan. Basta yung mga medyo pricey siya. Ganyan. Yung nagtataas yung presyo niya. We have rental house, staycation. Kung meron po kayong condo, meron kayong bahay na hindi nyo na natitirhan kasi nasa ibang lugar kayo, nasa ibang bansa kayo. Why not? Paupahan nyo po. Rent a gown. Baka meron dito. Marunong kayong manahe. Giveaways and invitations. So, more on yung rent agaw na to. Parang sa more on about sa kasal, ano. Tsaka yung giveaways and invitations. Pwedeng ano na po yan, magkadugtong. So, ihaw business. Ano to? Catering business. So, parang kukumpletuhin mo dito lahat. Ikaw, sa'yo na yung gown, sa'yo na yung giveaways and invitations, sa'yo na yung pakain. 'Di ba? Yung pati pagkain. Kakanin business. TikTok affiliate, ayan. So, pwedeng yung iba sa inyo, nag-try na kayo nito. Pagpatuloy nyo. We have sofa making. And mayroon po tayo ditong agent. Ayan, kahit anong uri man ito ng ahente or ano man yung iaahente po ninyo. Check natin kung may tao ba na humahadlang sa financial growth mo. May tao ba na humahadlang sa financial growth mo, Leo? Pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign. 3 of Swords. Tingnan natin. We have 2 of Swords. We have the World. Actually, walang pinapakita talagang tao dito eh. Meron. Nasa ilalim pala siya. Babae. So, this could be your sister, mother, or this could be your wife. Pwede rin, ayun, basta babae siya. Female figure ito. Actually, parang napakabait nito sa'yo, pero pag nakokontra mo siya, ayun, nagagalit. Pwedeng siya yung kumokontrol. Di ko alam kung siya yung kumokontrol sa financial mo, sa pera mo. Pwedeng pinagkakatiwalaan mo to. Actually, ibe-break nito yung pagtitiwala mo sa kanya. Yung trust na binigay mo sa kanya. Kaya wag kang magbulag-bulagan. No? Hindi porket mabait sa'yo yung tao na yan, ay honest na rin yan sa'yo. So, yan lang po ang mensahe para sa'yo, Leo, pagdating sa iyong kaperahan ngayong 2025. Maraming salamat po. More blessings to come.